Good morning sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin itong bank account, joint bank account or ito controversial joint bank account ni Sara Duterte at ng tatay niya. Ito yung nilabas noon ni Trillanes noong 2016 pa. Tapos may mga tao pong sumubok rin naman kung totoo ba na ito ay active itong bank account na to. So nakuha ko po ito kanina sa isa sa mga Marcos loyalists kay Yayam Dizon. Nakapost ito sa kanyang account. Tinakpan ko na lang yung mga first numbers ng bank account na to para hindi naman ako maano ng Data Privacy Act of 2012. Pero look at the date, May 22, 2025. Naghulog siya ng 500 pesos. Sinubukan niya muna kung active pa yung bank account na yan. Nag-transfer siya ng piso. And it went through. Yan. Sent via BPI. So BPI to BPI. Okay. Successful. And then, sinubukan niya rin po ang mag-transfer sa pamamagitan po naman ng cash deposit. Diba? Nag-cash transfer piso, cash deposit 500. So, meron silang pwedeng withdrawin. Sila Sara. Buhay yung bank account. Diba? 2:00 ito ng hapon. Ito ginawa niya. So ito po kapag hindi tinuloy ang impeachment, hindi na to malilinawan ng mga tao. 'Di ba? Hindi na malilinawan 'yan ng taong bayan. Sino dapat ka malaman ito eh. Sino ba ang kasi maraming mga Pilipinong naniniwala na totoo yung sinasabi ni Trillanes. Maraming Pilipino rin na nagsasabi na hindi totoo yung sinabi ni Trillanes. Di ba? So hati yung mga Pilipino doon. So ang dapat po dito talaga ay malinawang maigi ito. Yung bank issue sa bank account na yan. That's right, active yung bank account. Anong petsa? Pinag-uusapan ito noon 2016 nung una itong ginalaw. Ayan o. Nakakuha ko naman po ito kay Ashley Garbin. Isa sa mga talagang Ilocana na mga talagang avid Marcos loyalist. Yan si Ashley Garbin. Nakapost yan sa kanyang FB account. So, April 16, 28. April 2028. April 28, sorry. April 28, 2016 po yan. Hinulugan naman nila ng 500 pesos. Hindi ko alam kung si Ashley ang naghulog o ito yung hinulog ni Trillanes na halaga. Pero nakapost ito sa kanya. Pareho rin ang lumalabas. 'Di ba sa computer system ng BPI. Pareho. Rodrigo Roa Duterte or Rodrigo Roa Duterte and Sara Z Duterte. So hindi ho kumbaga isang kalokohan lamang ang bank account na yan. Kailangan malaman natin, totoo ba na may mga deposit diyan ng mga malalaking halaga? 'Di ba? Yan ang kailangan natin diyang malaman. Ano naman ngayon kung lumitaw na nagsisinungaling si Trillanes? Problema niya na 'yon. 'Di ba? At mainam na linawan sa taong bayan, 'di ba? Ang misteryo ng bank account, ng joint bank account na yan. Na hindi magawa ni Duterte sa dalawang pagkakataon na umuo siya na pipirma ng waiver, pero yung unang na waiver na yan, sabi ni Trillanes, nag-schedule. Nung pumunta siya, tsaka si Panelo ang dala, SPA, si Panelo. Anong SPA? Hindi pa rin kay Panelo yun. 'Di ba? Ang kailangan mismo yung waiver. Kaya hindi natuloy ang pagpabukas nila ng bank account. Pero si Digong hindi rin pumunta noon. In-SPA lang si Panelo. Binudol, kumbaga. Tapos sa Senate, sa Quadcom, pipirma daw. Ngayon na, pirmahan na. Nung pinapadraft na, at para pirmahan niya na, ang kondisyon, sampalin niya in public si Trillanes. 'Di ba? Dinaan sa away-away. Nalala niyo yung muntik niyang batuhin ng mikropono kunwari. Tapos sa pagitan nila si Leila de Lima.
Di ba? Sabi niya, payag ako. Basta sampaling ko yan sa publiko. Sabi ni Trillanes, sige, basta pumirma ka muna. Oh, ayaw pirmahan. Kaya kailangan po yan, ang impeachment, para mabuksan to, para magkaalaman. Pag ang mga Duterte nagsisinungaling, then it's up to the taong bayan kung magrarally pa kayo to protect them. Di ba? O magrarally kayo behind towards filing cases for plunder against Sara. Sabi na, oo nga, baka na-withdraw na at pambayad ng mga abogado niya sa dahig. Ganun pa man, mayroon pong bank history yan. Lalabas at lalabas po yung bank history. Yung ang umiskam sa akin na hindi ko namamalayan eh. May ewan ko sinong anak ko ang nakialam nung bank details ko. Nako, isinali yung aking account sa tawag dito sa trading, online trading. Nagulat po kami. Merong 10,000, 10,000, 3,000, 5,000, mga ganun na kaltas. Mga malalaking halaga. Hanggang sa nagulat kami, may mga 30,000 na sa mula January. Sumang total 90,000. Ang nadekwat sa akin. Diyan sa online trading na 'yan. 'Di ba? So ibig sabihin, itong account na 'to, kailangan 'tong mabuksan talaga. Kailangan malaman kung ano talaga yung totoong laman niyan. No. Meron bang pera na galing po sa kalokohan? 'Di ba? Meron tayong Anti-Money Laundering Council. Anong ginagawa nyo? Ba't hindi nyo nasilip 'yan? No. 'Di ba? Ay nako. Okay, so iwan muna natin 'yan. Basta ang maliwanag po dito, totoo at active po yung bank account na 'yan. Inalis man nila ang pera diyan, patutunayan pa rin po ng bangko yan. Meron pong bank record yan, may bank history report yan na makukuha galing sa bangko.